yung pinaka dahilan, GP? Yung kanya pong mga binabanggit na nakakaalam daw po ng ginagawa nila na paghahatid ng pera ay ano ang ginawa? Pinabulaanan po ang statement ni Marcoleta. Okay. Etong si, di ba may pinangalanan ng Mark? May pinangalanan na Alan. Natatandaan niyo yun? Mga kababayan, nung tinanong si Marcoleta, sino mga nakakaalam sa ginagawa niyong ito? Sige nga, kung meron, pangalanan mo. Sabi yung Alan at yung Mark. Ngayon mga ka-GPnatics, yung Alan at Mark na binabanggit niya ay nagbigay na po ng kanilang sworn, ang kanilang statement, wag po ng sworn. Kunin ko lang Ito mga ka-GPnatics. Ay, ba't article to? Kaya pala hindi lumalabas eh. Masyadong attached. Ayan. Ito mga ka-GPnatics, yung isa sa pinangalanan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Alan. Okay? Tapos yung isa, syempre, ito naman mga kababayan, yung Mark. Yan, si Alan Coliseo. Siya nga yung kanina. Tapos ito, siya naman si Mark Bunagan. Basahin natin mga ka-GPnatics. Sabi dito, sinumpaang salaysay. Ako si Mark Bunagan, Pilipino, may asawa. Nasa Ustong Gulang at nakatira sa 10B Canada Street, Purok A1. Hindi A1 A1. New Lower Bicutan, Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naaayon sa batas ng Pilipinas ay voluntaryo at malayang nagsasaad ng mga sumusunod. Noong ika-25 ng September 2025, napanood ko sa YouTube, mga kababayan, si Orly Regala Gutesa sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito ay narinig kong binanggit niya ang aking pangalan bilang isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Maliban sa aming pagkakakilala, aking pinabubulaanan ang kanyang sinabi na noong December 5, 2024, siya ay na-hire bilang security consultant ng Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Ang katotohanan po ay kami ang magkasama bilang personal assistant ng iba pang mga kapamilya ni Congressman Saldico. Mula ika-1 ng Pebrero 2025 hanggang siya ay di na pumasok ng Agosto 2025. Sabi niya December 4 daw, mga kababayan. Di ba sabi ni Gutesa, siya daw ay na-hire, mga kababayan, noong December 5, 2024. Sabi naman nito ni Bunagan, kami ang personal assistant ng kapamilya ni Saldico mula February 1, 2025 hanggang August na hindi na siya pumasok. Sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, naririnig o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-malitang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera sa anumang lugar, lalo na sa 56th floor ng Horizon Residence, Taguig City at 42 McKinley Street, Taguig City, tulad ng sinabi ni Orly Regala Gutesa. Malaya kong isinasagawa ang salaysay na ito upang pabulaanan ng mga mali sa pahayag ni Orly Regala Gutesa at patunayan ang aking sinabi. Nakahanda akong humarap sa Senado o anumang hukuman o sa ano pang pagdinig upang patunayan ang mga nakasaad na salaysay na ito. Ako po ay hindi pinilit, tinakot o binayaran ni naman para sabihin ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Patay tayo dito, mga kababayan.
Ay, meron ka agad tawag dito, meron kumukundi na doon sa mga pahayag ni Orly Gutesa. Mga ka-GP Natics, dapat ang bawat kampo syempre kailangan natin ng sapat na ebidensya para sa mga kaistupiduhan ng mga pinagagawa ng mga to. Pero sa ngayon, ang nakikita natin, syempre mayroong quote and quote mga kababayan, doubt doon sa statement nitong si Gutesa. Nakita naman natin bakit natatakot siya magbigay ng statement doon sa Ba't hindi siya pumunta doon sa DOJ? Baka wala doon yung backup niya, si Marcoleta. Wala magtuturo sa kanya. Di ba? Ito kay Mark Bunagan pa lang. Paano mga kababayan, yung statement naman ni Alan Coliseo, basahin ulit natin. Sinumpaang salaysay. Ako si Alan Coliseo, Pilipino nasa hustong gulang, at nakatira sa Estados Unidos, Nabas, Aklan. Hindi po sa mali pala. Mali. GP, nagkamali ka. Okay, ito po, nagkamali po ako. Nasa hustong gulang at nakatira sa Unidos, hindi Estados Unidos. Nasa obrahan, mga kababayan. Hindi ko kasi to. 'Di ba? Ganyan pag hindi ikaw ang may gawa. Binabasa mo na lang, advance ka na kaagad. 'Di ba? Hindi ko to gawa Oh, kita mo yung Unidos, naging Estados Unidos. Hindi ko to gawa. Kaya ganon. Nabas, Aklan. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas ng Republika ng Pilipinas ay voluntaryo at malayang nagsasaad ng mga sumusunod. Ito na naman. Noong ika-25 ng September 2025, napanood din daw niya si Orly Gutesa. Mga kababayan, na binanggit din ang kanyang pangalan. Nagkasama lamang kami ni Orly Gutesa simula nung ika-5 ng Pebrero 2025 hanggang Agosto ng taon na ito bilang mga personal assistants ng mga kamag-anak ni Congressman Saldico. Nalaman ko lamang na siya ay huminto sa trabaho simula nung ika-6 ng Agosto 2025. AWOL? Nag-awol. Umalis sa kanyang trabaho, mga kababayan, abandon of duty. Okay, sabi niya ganon, sa panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, naririnig, o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-malitang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera sa anumang lugar, lalo na sa 56th floor ng Horizon Residences, Taguig City at 42 McKinley Street, Taguig City, tulad ng sinabi ni Orly Gutesa. Ako ay hindi pinilit, tinakot o binayaran ni Numan para sabihin ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Bilang patotoo, malaya ko nilalagdaan ang salaysay kung ito ngayong September 26, 2025 dito sa lungsod ng Makati. Mga kababayan, ayan nilagdaan at sinumpaan sa harap ko ngayon sa lungsod ng Makati at pinatutunayan ko na personal kong sinuri ang apayant gamit ang kanyang Pag-ibig ID. May mga ID to, ayan Pag-ibig ID ni Alan Coliseo. At itong isa, mga kababayan, si Mark Bunagan. Mark Bunagan. Ayan, meron din siyang ID. Mark Bunagan. Napagbaliktad ko pa ata. Si Mark Bunagan pala yung naka-blue. Teka lang, ulitin ko lang I stand corrected. Ito si Alan Coliseo. Si Mark Bunagan itong naka-blue. Okay? So mga kababayan, kanila pong pinasisinungalingan, hindi raw totoo yung pahayag nitong si Orly Gutesa Regala. Sino ngayon ang aanuhin natin? Sino ngayon ang kakampihan natin? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling?
Siyempre, hindi pa naman na, to be fair, di pa naman natin naririnig yung salaysay talaga nila na nakaharap sa camera. Ito kasi ay statement pa lang nila na pinabubulaanan ang sinasabing inuugnay ang kanilang pangalan. 'Di ba? Maging ang pangalan nila Saldico at ni Speaker Martin Romualdez dahil wala daw silang natatandaan, naaalala, o di na lang mali-maletang pera doon sa nasabing mga lugar, mga ka-GPnatics. Kung ito po ay totoo, sino kaya ang gumawa ng script para idiin si Saldico? Maging itong si Speaker Martin. Sa akin walang problema kung ito ay tama, 'di ba? Baka gusto lang nilang idikit, naiisip ko doon sa binitawang payag ni Sara Duterte dati na dalawa lang ang namamahala pagdating sa budget, sa pera, Saldico at Speaker Martin. 'Di ba? Kaya kailangan nilang madiin. Pangit naman. 'Di ba? Ano to? Galaw ba to ni Marcoleta? Kumpas ba to ni Marcoleta? Kung mapatunayan na hindi totoo at gawa-gawa lang ang lahat ng mga pahayag ni Orly Regala Gutesa, mga kababayan, palagay ko naman, yung mga member ng BAR, Integrated Bar of the Philippines, baka Ethics Committee, baka naman, gawan nyo na ng paraan. Parang